Nakilala mo ang Panginoon, ibinigay sa iyo ang ministry na yan, at hanggang kamatayan na hawakan mo yan. Alamin natin ang hinihingi natin para manatili tayo sa hinihingi natin, mga kapatid. Dahil pag hindi ka nasuot sa iyong hinihingi, hindi mo makukuha ang iyong hinihingi at inaawal sa Panginoon. Walk by faith, not by sight. So sa oras na ito, mga kapatid, ating nabasa sa unang pagbasa sa wikang Ingles, for we walk by faith and not by sight. Ang layunin po ng ating pag-aaralan o pag-aaral ay tayo po ay mabuhay sa pananampalataya at huwag madaya sa pamamagitan ng ating mga mata at ng ating mga nakakasalamuha. So dito po sa ating nabasa, mga kapatid, sinasabi ng author na we walk by faith. Mga kapatid, bakit kaya ang kanilang paglilingkod o ang paglakad sa Diyos, ang kanilang ginagamit ay pananampalataya at hindi ang kanilang mga paningin? Alam niyo po, mga kapatid, sa ating pong panahon, hindi po nakakapagtaka na may mga tao na madali pong sumuko, madali pong ma-discourage, mga kapatid. Madali po silang umayaw, madali po silang panghinaan, madali po silang umalis, mga kapatid, sa side ng ating Panginoon dahil po sila ay naglilingkod sa pamamagitan ng kanilang mga paningin. May mga kapatid sa pananampalataya na minsan naging malakas, pero dahil siya po ay naglilingkod sa pamamagitan ng mga mata at ng kanyang makita na nauubos isa-isa ang mga kapatid at tumatalikod, siya po ay nadadamay sa tinatawag na panghihina. Nalilimutan po ng bawat tao o ng mananampalataya na tayo po dapat ay naglilingkod para sa Diyos at hindi po para sa tao. Amen. Nakakalungkot pong isipin, mga kapatid, na kung ikaw po ay may hinahawakang Bible study, kung gaano ang kagalakan at katuwaan mo na maraming mga tao ang dumadalo, at kapag yan po ay unti-unting nauubos, ikaw po ay naapektuhan to the point na ikaw po ay humihinto na at kung minsan ipapasa mo na sa iba. Bakit po, mga kapatid? Hindi ka na kasi masaya at hindi na po ganun kainit ang iyong pagtanggap sa iyong tungkulin dahil ang nakikita mo ay negatibo. Mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po ipinangako ng Diyos na sa ating paglilingkod ay puro positibo ang ating makikita. Amen. Mga kapatid, tandaan po natin, kasabay ng ating paglilingkod, ang negatibo ay nariyan. At nasa sa atin na lamang po kung tayo po ay maaapektuhan o paaapekto sa mga negatibong ating nakikita. Amen. Mga kapatid, sa araw na ito, ilagay niyo po sa inyong mga kaisipan, huwag po kayong paapekto kung 2 o 3 na lang ang nagsisimba. Amen. Bakit po, mga kapatid? Ang Diyos po ang ating pinunta. Amen. At huwag po natin kalilimutan, kaya tayo nandito ay para magpuri sa Panginoon. Hindi po para tumayo. Hindi po para magkwentuhan, mga kapatid. Ngayon po, pag-aralan natin ang 3 sa maraming bagay na sumisira sa ating pananampalataya. Una po na sumisira sa ating pananampalataya kung bakit po tayo pinanghihinaan, nawawala to the point na tayo po ay lumalamig at tumatalikod. Ang una pong dahilan ay ang pag-aalinlangan. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 6 hanggang 8. Ngunit humihingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. 7. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. 8. Ang taong may 2 akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ngunit humingi siyang may pananampalataya. Mga kapatid, hindi po nais ng Diyos na makita sa isang tao na kung ang isang tao ay lalapit ay walang pananampalataya. Amen. Ang sinasabi po, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo pinanghihinaan at nawawala po tayo sa linya ng ating paglilingkod dahil po sa tinatawag na pag-aalinlangan.
Tatandaan niyo po, ipapaalala ko pong muli, we walk by faith, not by sight. Kaya tayo nag-aalinlangan dahil sa ating mga nakikita. Ang mga nakikita ng ating mata, kapag hindi po natin nagugustuhan, naapektuhan po ang ating paglakad sa ating Panginoon. Nare-replace ang salita ng Diyos na meron ka, nare-replace o napapalitan po ito ng bagay na nakikita mo. Kaya nga mga kapatid, may mga tao na kahit gustong maglingkod sa Diyos, kahit gustong mga kapatid nilang sumuong sa gawain ng ating Panginoon, sila po ay nag-aalinlangan dahil sa kanilang mga nakikita. Dahil sila po ay inuusig, nakikita nila ang pamuusig, naapektuhan po sila na kung saan mga kapatid, hindi po nila nagagampanan ang bagay na inaasahan ng Diyos sa kanila. Tatandaan niyo po mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ka naglingkod para umubulak. God is expecting, mga kapatid, na ikaw ay may gagawin at ikaw ay malayang pakikinabangin at gagamitin ng ating Panginoon. Ang isang dahilan kung bakit hindi tayo magamit ng Diyos, kahit na minsan sa iyong buhay, nalalangin ka at nag-iiyak ka sa Panginoon at sinasabi mo, Panginoon, gamitin mo ako. And then this is the time, mga kapatid, when the time comes, mga kapatid, na ang Diyos ay tumatawag na sa iyo sa tamang panahon, tamang oras, tamang pagkakataon, mga kapatid, hindi mo magawang humakbang dahil sa iyong nakikita. Mga kapatid, hindi ka tatawagin ng Panginoon nang wala kang ginagawa. Nang si Apostol Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, nung sila po'y tawagin ng ating Panginoon, busy rin po sila. Busy sila sa kanilang personal na buhay, nag-ahayuma sila ng lambat, mga kapatid. At kung inyo pong mapuna sa Biblia, karamihan po ng tinatawag ng Panginoon, busy sa kanilang hanap buhay. Kaya nga po ang paglilingkod sa Diyos ay para po sa mga taong kayang mag-sacrifice. Si Mateo na tax collector, isa po ay nag-ooperate sa kanyang trabaho. Subalit nang siya'y tawagin, iniwan niya pagiging tax collector. Marami pong mga mananampalataya ang iniwan nila ang kanilang profesyon para sumunod kay Kristo. Kahit wala silang nakikitang brighter future, sila po mga kapatid ay humakbang. Kaya nga naisulat mga kapatid ang talatang ito. They walk by faith, not by sight. Na kung saan sa ating pong panahon, mga kapatid, makikita po at lutang na lutang. Marami sa ating panahon naglilingkod sa ating Panginoong Diyos base sa nakikita. Kapag ang nakikita niya ay masaya ang iglesia, kapag nakikita niya masaya ang pakikisama ng lahat, masaya po ang nangyayari sa loob ng iglesia, siya rin po ay masaya. Subalit kapag hindi maganda ang nangyayari, sinusubok ang iglesia at ang mga personal na buhay, siya din po ay naaapektuhan. Ang ganitong klaseng tao, mga kapatid, ay hindi po lumalakad sa pananampalataya kundi sa kanyang paningin. At kapag nawala ang bagay na dahilan kung bakit po siya naglilingkod, mawawala rin yan later on. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung ang paglilingkod nyo sa Panginoon, dahil meron kayong nakita na dahilan para maglingkod, pag nawala na ang dahilan na yan mga kapatid, diyan masusubo kung ikaw ay maglilingkod o hindi pa. Dahil ang gusto ng Panginoon, ang ating maging dahilan ay siya lamang. Amen. Paano mga kapatid pag nawala ang kasintahan mo? Paano pag nawala ang kaibigan mo? Paano mga kapatid pag nawala ang nanay mo? Paano pag nawala ang trabaho mo, mga kapatid? Gaano ka kasigurado na ikaw ay lalakad sa pananampalataya mo? Ngayon po, mga kapatid, inuulit ko po, ang sabi, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Pag dalawang akala, lagi kang alam niyo yan mga kapatid, lagi kang pigil. Hindi ka makasung sa Panginoon kasi nagdadalawang akala ka, nagdadalawang isip ka. Wala kang matatapos na gawain ng ating Panginoon, mga kapatid, kapag ganito po ang ating ginagawa. Huwag aasa na tatanggap ka. Kaya nga mga kapatid, ang problema sa atin minsan, pag humiling ka sa Diyos na gamitin ka, hindi mo kayang panindigan sa oras na gagamitin ka ng Diyos.
Kasi gagamitin ka ng Diyos, mga kapatid, at matitest ang paggamit sa iyo ng Panginoon sa sitwasyon na kailangan mong mamili. Hindi ka niya gagamitin sa panahon na wala kang mapagpipilian, kundi siya na lang ang opsyon mo. Mga kapatid, ang Diyos ay gagamitin ka niya sa sitwasyong maguguluhan ka kung sino pipiliin mo. Siya ba? O ang nais mo sa buhay? Ano po ang punto ko, mga kapatid? Minsan, pag wala kang pagpipilian, madali magdesisyon. Pero kapag ka mahirap pumili, mahirap magdesisyon. Ngunit ang isang taong lumalakad sa pananampalataya, may piliin man siya o wala, walang iba siyang iniisip kundi ang Panginoon lamang. Amen, Lord. Ngayon po, mga kapatid, sumunod na dahilan. Bakit po ang tao ay nawawala ang kanyang pananampalataya? Nawawala, mga kapatid, yung kanyang dating alam sa ating Panginoon o yung sumisira sa kanyang pananampalataya. Pangalawa, ito po ay yung takot. Sabi sa Mark chapter 4 verse 36 hanggang 41. At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ng isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutsyon, at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin. At sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsasabihan, Sino nga ito, na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya? Nakita niyo, mga kapatid, ang 40. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot o nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Mga kapatid, ang pananampalataya ay nawawala sa isang tao kapag siya po ay napaghaharian ng takot. Ganyan po ang nangyari sa panahon po ni Kristo nung sila po ay nakasakay sa daong at dumating po ang isang malakas na bagyo. At sa kalakasan ng bagyo, mga kapatid, si Kristo ay natutulog. Ngunit sa kanyang pagtulog, mga kapatid, sinasalpok po sila ng malakas na hangin at alon to the point na sila po ay halos malubog. Ngunit ang nangyari, mga kapatid, ang kanyang mga apostol ay nagsalita sa kanya. Wala ba ka sa'yo na ganito na ang nangyayari sa atin kung ipaparaphrase natin? Wala ka bang pakialam, mamatay na tayo? Ano po nangyari, mga kapatid? Sinaway ng Panginoon ang hangin. Sinaway niya, mga kapatid, ang unos. Ano po nangyari, mga kapatid? Tumahimik po. Naging kalmado ang lahat ng bagay dahil sa salita ni Kristo. At doon po lumitaw, wala ba kayong natatakot kayo? Wala pa ba kayong pananampalataya? So dyan niyo po makita, mga kapatid, na kapag ang tao takot, ibig sabihin, kinakapos ng pananampalataya. Alam niyo po, mga kapatid, walang question sa kayang gawin ng Panginoon. Walang question sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa future mo. Okay? Ibig ko sabihin, ang Panginoon, ang iyong future gusto niyang ayusin. Okay? Pero hindi niya pwedeng alisin ang mga bagay na magpapalakas sa iyo. Kasi pag inalis niya ang unos sa buhay mo, inalis niya, mga kapatid, ang mga hindi magandang pangyayari sa buhay mo, hindi ka po lalakas. At ang pananampalataya mo ay hindi magiging matatag. Ngayon po, mga kapatid, sumunod po na dahilan bakit po nasisira ang ating pananampalataya maliban sa pag-alinlangan at takot. Ito po, mga kapatid, ay yung tinatawag na mga pinakikinggan o naririnig o yung mga nakakasalamuha natin. Ito po na ating mga pinakikinggan, naririnig at nakakasalamuha natin, ito po ang isa sa nagiging dahilan kung bakit po humihina ang ating pananampalataya. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Huwag kayong padaya.
Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya nakita niyo mga kapatid, huwag daw kayong padadaya. Ang masamang kasama, sabi nga sa English, evil communication, corrupt good manner. Ngayon po mga kapatid, kung ikaw po ay mayroong masasamang kasama sa sirkulo ng iyong friend, sa sirkulo ng iyong church, sa sirkulo ng iyong mga sinasamahan mga kapatid, at dyan sa sirkulo na yan, yan po ay hindi po maayos ang mga lakad sa ating Panginoong Diyos. At dyan ka nananatili, ang sabi, you will be corrupt. Ang iyong good manner, mga kapatid, ay makukurap. Ang iyong magandang pag-uugali ay masisira. Nakita niyo mga kapatid? At kapag nasira ang iyong magandang pag-uugali, mga kapatid, susunod na mangyayari, masisira ang iyong pananampalataya sa Diyos. Paano ko po ito nasabi? Ano po ba ang nangyari sa panahon ng Genesis, mga kapatid? Nang si Eva at ang diablong ahas ay tumukso at nandaya sa kanila. Ano po nangyari mga kapatid? Pumasok sa eksena si Satanas na nagkatawang ahas at kinausap na ipag-communicate ang diablo sa tao. Totoo ba? Sabi niya. Na kapag kinain niya, etc. etc. Sabi niya, hindi yan totoo. Sapagkat nalalaman niya sa oras na kainin niyo yan, magiging parang Diyos kayo. Sa panahon na yun, tandaan niyo po, sa panahon na yun, walang karumihan. Sa panahon na yun, ang isip ng tao ay nasa kautusan ng Panginoon. Sa panahon na yun, ang isip po ng tao ay mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit narito ang isang diablo na nakipag-communicate at nakipag-usap sa tao, na siyang kinausap din ng tao, mga kapatid, na bigyan ng pagkakataon ng diablo na may insist ang bagay na hindi niya dapat kunin. At nung na-insist ito sa kanyang kaisipan, mga kapatid, pinagmasdan niya. Nakita niyo? Nung kanya pong narinig, pinagmasdan niya, nakita niya ang prutas. Sabi ng Biblia, we walk by faith, not by sight. Ano ang nangyari kay Eva, mga kapatid, at kay Adan? Ginamit ng diablo ang kanilang sight. Tatandaan niyo po mga kapatid, ang ating mga mata, ang madalas na nagpapahamak sa atin kung bakit hindi natin magampanan ang ating mga tungkulin sa ating Panginoon. Hindi natin magawa ang nais ng ating Panginoon. At nang ito'y kanyang makita, ang sabi ng Biblia, kinuha niya at kinain. At ano po nangyari mga kapatid? Nakurap ang tao. Nasira ang tao. Nawala sa linya ang tao dahil sa kanyang mata. Nakipag-communicate, nakita niya na wala pananampalataya niya sa utos ng ating Panginoon, siya po ay napahama. Nadaya po ang babae at nagkaroon po ng kasalanan sa mundong ito. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Ngayon po, mga kapatid, sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, binasa natin niya kanina. For we walk by faith, not by sight. Alam niyo po, mga kapatid, marami kang makikita sa mundong ito na pwede mong gawing dahilan para huminto sa paglilingkod sa Diyos. Marami kang pwedeng makita at sadyaing tignan para ikaw po ay mawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, kung tayo po ay mabubuhay, maglilingkod base sa ating nakikita, wala pong mangyayari sa ating himala. Ayaw nating ialaw ang Diyos na kumilos dahil sa mga nakikita natin. Hindi natin magawa yung bagay na alam natin sa ating mga sarili na magbibigay ng kapurihan, kaluwalhatian sa Diyos, magbibigay sa iyo ng kalakasan. Ayaw mong gawin dahil sa nakikita mo. Praise the Lord. Ngunit ang Diyos ay napakahusay na Diyos. Napaka-intelihente ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi niya ibibigay ang isang bagay na hindi kanya makitaan ng pananampalataya. Amen. Hindi niya sa iyo ipapakita para maniwala ka. Kundi gusto niyang makita ka muna niyang manampalataya bago niya ibibigay. Right. Praise the Lord. Amen.
Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po gagaya ng tao. Na kapag sige nga, maniniwala lang ako pag nakita ko. Nakuha ninyo mga kapatid? Sobrang daming opportunity. Sobrang daming pagkakataon sa ating buhay na ibinigay ng Diyos sa atin na pinaglilipasan dahil hindi natin kayang tanggapin ang kanyang sinasabi. Hindi natin kayang tanggapin, although na ating narinig, hindi natin kayang sundin. Kaya yung mga opportunity, mga kapatid, na dapat ay nasa atin na, ang mga blessing na dapat ay nasa atin na dapat, ay hindi po nangyayari dahil po sa nakikita natin. Dahil lang, napakasimple lang napaulit-ulit. Hindi mo magawang tulungan ang gawain ng Panginoon. Bakit? Nakikita mo kasi ang unang sarili mo. Nakita niyo mga kapatid ng tao, hindi niya magawang tumulong sa gawain ng Diyos. Hindi niya magawang ibigay ang para sa Panginoon dahil nakikita niyang una ang kanyang sarili na mawawalan siya. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili na kapag gumawa siya ng isang bagay na para sa Panginoon, dapat nakikita niya ang bagay na pwede niyang magawa nang sa ganon ang gawain ng Diyos ay makapag-operate ng maayos. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, wala ka pa rin testimony sa buhay mo kung paano mag-bless ang Diyos. At wala tayong karapatan, mga kapatid, na sabihin na ang Diyos ay mapagpala sa taong mapagbigay kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka marunong magbigay. Hindi ka marunong tumulong sa iyong magulang. Hindi ka marunong tumulong, mga kapatid, sa iyong kapwa. Hindi ka marunong tumulong lalo na, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. Kapag ikaw po ay isang tao na nananatili sa isang sitwasyon, na kapag ikaw ay gagawa ng mabuti, tinitingnan mo lagi ang nawawala sa iyo, nasa maling sitwasyon ka, kapatid. Amen. Ito po ay labanan ng pananampalataya, mga kapatid. Ang ating pakikipaglaban ay hindi po ayon sa laman. Hindi po yan, mga kapatid, ayon sa laman o sa dugo, kundi ito po ay sa Espiritu. Ngayon po, mga kapatid, ito po tatlong bagay nito na sumisira pag-unahin sa ating pananampalataya. Ang pag-aalinlangan, ang takot, at ang mga nakakasalamuhan nating tao. At yung ating mga naririnig sa kanila, nahahawa. Hindi nyo ba napansin? Hindi nyo ba napuna, mga kapatid? Ang lakas-lakas mo. Tapos nung nakarinig ka ng kwento, bigla kang lumamig. Ang lakas-lakas mo. May narinig kang hindi mo nagustuhan. Bigla kang lumamig. Nawala lahat ng init at pangarap mo sa Panginoon. Bakit po? Dahil sa ating naririnig. Dahil sa ating mga nakakasama. Kaya nga, mga kapatid, kung ang iyong kasama sa buhay ay walang pangarap, asahan mo, isa ka. Isa ka rin sa walang pangarap. Kaya nga, mga kapatid, kapag ikaw po ay isang tao, malalaman mo daw, sabi sa kasabihan. At ito naman po ay majority totoo. Pero hindi naman po 100% na i-rely natin ang lahat. Pero malaking porsyento po. Kaya po ganyan ka dahil sa kasama mo. Nakuha ninyo? Kung sino ang iyong sinasamahan, ay nagpapakita ng kabuuang pagkatao mo. Kaya nga ang tao po na may mga bisyo sa buhay, nagdodroga, sila-sila lang din po ang nagkakaintindihan. Pati mga pananalita nila, may mga password sila nagkakaintindihan. Bakit po, mga kapatid? Dahil po sa evil communication. Kapag ikaw po ay may taong kinakasama, o ibig ko sabihin, lagi mo siya, alam niyo yan, gusto mo siya, kabayos mo siya, mga kapatid. Alam niyo, nagpapakita yun kung sino kang talaga. Kaya kung mapansin ninyo, majority, pag matalino, matatalino mga pagkakasama. Hindi niyo pansin sa school? Di ba? Tapos yung mga makukulit sa school, sila-sila din na magkakasama. Yung mga sugolero sa school, sila-sila rin magkakasama. Bakit? Nahanap mo ang sarili mo sa ibang tao. Nakuha ninyo, mga kapatid. Kaya kung anong klaseng tao ka at kung sino ang iyong sinasamahan, nagpapakita iyon kung sino kang talaga. Amen. Kaya nga hindi nga po natin
madadaya eh. Kung talagang sa Diyos ka, nandito ka, alive, praise the Lord ka. Tapos pagdating, mga kapatid, pag tapos na ang gawain, nandudong ka sa kadyungan, nandudong ka, mga kapatid, sa sabuhan. Yun ka eh. Yun ka talaga. Hindi mo yun mababago. Maliban na lang tulungan mo ang sarili mo at maawa sa iyong Diyos na iwaksi mo ang iyong pamumuhay, iwanan mo, mga kapatid, ang mga kaibigan mo na kung saan siliran mo na, hindi pa rin nakinig. Ginawa mo na lahat ng paraan para ilapit sa Panginoon. Ayaw pa rin nilang sumunod sa Panginoon. That is the time, mga kapatid, na ibigay mo ang panahon mo doon sa ibang tao. Mauubos ang oras mo sa kanila. Gaya na nangyari kay Apostol Pablo, mga kapatid, di ba? Nang siya po ay nagbahagi ng salita ng Diyos, hindi naman tinanggap eh. Ano sabi niya, kung ayaw nila, doon tayo sa mga hintil. Nang marinig ito ng mga hintil, mga kapatid, sila po ay tuwan-tuwa. Kaya nabuksan din ang kaligtasan sa atin. Amen. Nakuha ninyo, mga kapatid. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy. Kaya kung ibig ninyo man, mga kapatid, na lumago sa pananampalataya, piliin mo ang iyong mga sinasamahan. Amen. Kapag ang iyong kasama, puro reklamo, ganyan ka rin. Yan ang magiging mindset mo. Wala ka nang makikitang tama. Pero kung ikaw po ay nasa tamang kaisipan, pinipili mo, mga kapatid, yung mga taong alam mo na dadalhin ka sa isang sitwasyon na magugustuhan ng Panginoon, doon ka. Kaya mga kapatid, sinasabi mo, ako gusto ko po lumakas sa pananampalataya. Hindi ka naman nagsasama doon sa mga masisigasig, anong ilalakas mo? Sino sinasamahan mo? Yung parang mga wala lang, nabautismuhan, pero wala lang. Walang bigat kung sumamba o hindi. Wala pong bigat sa kanila mag-worship o hindi. Sa tingin mo, pag ganyan mga kasama mo, mga kapatid, lalago ka. Hindi ka lalago. Amen. Masasayang ang iyong panahon, kapatid. Inuulit ko po, ang sunisira sa ating pananampalataya, pag-alinlangan, takot, at ang ating mga sinasamahan. Dahil yung ating mga sinasamahan, kung ano po ang ating naririnig sa kanila, yun din po ang naghumuhulma ng ating pagkatao. Kapag chismosa, mga kasama mo, isa ka na rin. Kahit sabihin mong hindi ka chismosa, napatambay ka lang, yung ibang tao na nakakakita sa mga veteranong chismosa, anong conclusion nila? May bagong metro. Diba? Bakit? Dahil sa iyong sinasamahan. Okay lang sana kung sasamahan mo dahil dadalhin mo sa Panginoon. Paano kung sinamahan mo, ikaw pang nadala sa demonyo? Sayang po, mga kapatid. Ngayon po, hindi lahat ng ating naririnig ay totoo. Hindi po lahat ng ating naririnig, mga kapatid, ay tama. Hindi rin lahat ng ating nakikita ay totoo. Ngayon po, mga kapatid, sabi sa Romans chapter 1 verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, nakita niyo, mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Pag sinabing just, J-U-S-T, mga kapatid, yung mga taong just o matuwid, malinis sa harapan ng ating Panginoon, ang sabi daw dyan, mabubuhay yan sa pananampalataya. Hindi po sinabi, the unjust shall live by faith. Hindi po sinabi, the unrighteous live by faith. Bakit po, mga kapatid? Ang mga taong liko ang pamumuhay, never po yan mabubuhay sa pananampalataya. Ang mga taong walang Panginoong kinikilala, walang Panginoong sinusunod sa kanilang buhay, hindi po yan, mga kapatid, sasampalataya. At wala pong makikitang liwanag ng pagsampalataya sa kanila. Bakit? Hindi po kasi sila matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon po, para po maintindihan po ninyo, mga kapatid, kung itinuturing mong ikaw ay just o matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos, dapat nabubuhay ka at mabubuhay ka at mananatili kang mamumuhay sa pananampalataya. Nakuha ninyo? Kaya kung itinuturing mo ang sarili mo na hindi ka matuwid sa harapan ng ating Panginoon, huwag kang magtaka
nagtataka kung bakit lahat ng gusto mong gawin sa Panginoon, laging may pag-alinlangan. Kahit na alam mo namang walang imposible sa ating Panginoon. Nakuha natin mga kapatid. Ngayon po, the word just in Greek, ito po ay dikaios, na ibig sabihin, just, especially, just in the eyes of God, righteousness, the elect. Yan po ang kanyang mga meaning. Ngunit kukunin ko po ang isa para mabigyan ng diin. Pag sinabing just, ang sabi, just in the eyes of God. Ibig sabihin, matuwid ka sa mata ng Diyos. At ang taong matuwid sa mata ng Diyos, yan po ay mamumuhay sa pananampalataya. Hindi po yan mamumuhay sa sugalan. Hindi po yan mamumuhay sa inuman. Hindi po yan mamumuhay sa masamang pamumuhay. Kundi mamumuhay po yan sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngayon po mga kapatid, hindi po sinabi, gaya ng aming sinabi kanina, hindi po sinabi, the unrighteous shall live by faith. Never po yan mangyayari. Ngayon po mga kapatid, hindi natin magagawa mabuhay sa pananampalataya kung tayo po ay mga ligo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi. Kaya hirap na hirap ang taong magdesisyon kung sisimba siya o hindi. Hirap na hirap ang tao na magpatuloy sa paglilingkod dahil wala po siyang pananampalataya, dahil ang kanyang buhay ay liko sa mata ng ating Panginoon. Kaya pag sinabing just, mga kapatid, malinaw na sinasabi ng Biblia, ang mata ng Diyos ay nasa kanila. Kaya kung inyo po titingnan mga kapatid, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay lumalangkad sa katwiran ng Diyos, ang mata ng Diyos nasa iyo. Ikaw palagi ang tinitingnan ng Diyos. Ang iyong mga desisyon, ang iyong mga aksyon, ang lahat ng bagay patungkol sa iyo, ikaw ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya nga sa oras na ito mga kapatid, kung tayo po'y naglilingkod sa Diyos, ang aminado ka sa sarili mo, na ikaw ay sumasampalataya at naniniwala sa ating Panginoon, ang mata ng Diyos ay nasa iyo. At huwag mong bibiguin ang mata ng Diyos na nakatingin sa iyo. Dahil hindi tayo ginawa ng Diyos na talunan sa mundo. Hindi tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid, para tapak-tapakan, mga kapatid, ng mga gawa ng dyablo. Kundi tayo po ay nabubuhay, isa po tayong threat sa mundong ito. Kaya ang dyablo ay double time sa kanyang pagsagupa, mga kapatid, sa atin, para mawala po tayo sa pananampalataya. At ang isa sa ginagamit ng dyablo, mga kapatid, ay ang ating mga mata. Kaya kung ang ating mga mata nagiging dahilan kung bakit tayo natitisod at nakakatisod, ano po sabi ng Biblia? Dukitin mo at itamon. Mabuti pang mapunta ka. Ano sabi? Mapunta sa impyerno. Nakulang ang bahagi ng iyong parte. Nakuha niyo mga kapatid. Intindihin natin maigi mga kapatid ang mensahe ng ating Panginoon. Ang mata natin ang malaking target ng dyablo. Yan po. Kaya nga po, nakakalungkot kapag may nakita ka ng hindi mo gusto, may narinig ka ng hindi mo gusto, apektado ka sa iyong paglilingkod. Iniintindi mo ang mga bagay na nakikita mo na hindi ka naman inuutusan ng mga bagay. Yung nakita mo, hindi naman yan salita ng Diyos na nag-uutos sa iyong tumalikod ka. Ngunit yung nakikita mo ang dahilan kung bakit ka tumatalikod sa Diyos. Nalimutan mo ang sinabi ng Panginoon na ako'y kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. At kung ikaw ay mananatili sa kanyang sinabi, nabubuhay ka sa pananampalataya, kapatid. Sa atin po pagpapatuloy, ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tatandaan niyo po, kaya tayong naging just o matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi po dahil sa ating human effort. Inuulit ko po,
Hindi po tayo naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon dahil nagsisikap tayo sa sarili nating kapamaraanan, kundi tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon dahil sa ating pagsampalataya kay Kristo. Amen. Kaya kung ikaw po, mga kapatid, ay sumusunod sa aral ng holiness at trying hard ka, mabibigo ka lang. Dahil nakafocus ka sa inutos. Hindi ka nag-focus sa nagutos. Ano po ibig ko sabihin, mga kapatid? Kapag alam mo ang pinagmulan kung sino ang nagsalita, pangalan pa lang ng ating Panginoon, hindi mo na nga maaalala na inutusan ka. Dahil sumampalataya ka kay Kristo, lahat ng bagay na nakikita mo at nababasa mo patungkol kay Kristo ay iyong ginagawa sa iyong buhay. Kaya nga tinawag, mga kapatid, tayong Christian Christ-like. Nakuha natin, mga kapatid. Ngayon po, nilinis daw tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya kay Kristo ang naglinis sa atin. Faith is important, mga kapatid, because without faith, ang sabi ng Biblia, it is impossible to please God. Hebrews chapter 11 verse 6. Pakibasa po. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Okay? Nakita niyo, mga kapatid? But without faith, it is impossible to please Him. Kung wala daw pong pananampalataya ang tao, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka nagbibigay ng katuwaan sa Diyos kapag ikaw po ay hindi sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga kautusan at salita. So kung ganito po tayo, mga kapatid, wala pong mangyayaring maayos sa ating pamumuhay. Bakit po? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Mga kapatid, pansinin niyo po ang huling talata. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na may Diyos. Amen. Kung sisimba ka, dapat maniwala kang may Diyos. Right. Kung mag-worship ka, dapat maniwala kang may Diyos. Right. Kung magpapabaptize ka, dapat maniwala kang may Diyos. Amen. Bakit po, mga kapatid? Hindi po kinatutuwa ng Diyos ang isang taong walang pananampalataya sa Kanya. Amen. Hindi po natutuwa ang ating Panginoon. At kung ikaw po ay lalapit, dapat mong mapatunayan sa sarili mo na mayroon talagang Diyos. Praise the Lord. Ang reaksyon ng ating katawan, ang desisyon na ating ginagawa, ang aksyon na ating ikinasa sa katuparan, mga kapatid, ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Praise the Lord. Kaya sa usapang pananampalataya, mga kapatid, ang mga taong masisigasig sa gawain ng Diyos, sila po ang mas nakakaintindi ng Diyos na kanilang pinananampalatayanan. Yung mga taong, mga kapatid, na sumampalatayang minsan, tapos hindi mo makitaan ng kanilang pagpupursigi sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, may pananampalataya man, ngunit hindi sapat para magsakripisyo para sa gawain ng ating Panginoon. Ngayon po, ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. okay, nakita niyo, mga kapatid, ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo po ay makita ng Diyos na matuwid. Ngunit, para maintindihan po natin, ano ba dapat natin gawin para magkaroon ng pananampalataya? Ang sabi ng Biblia, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Ang pananampalataya pala ay nanggagaling sa pakikinig. Amen. Kaya nga, kung mapansin nyo, mga kapatid, bakit lagi kang mahina? Bakit lagi kang takot?
Bakit lagi kang nangangamba, mga kapatid? Bakit lagi kang nagpipigil sa bagay na dapat ay isuong mo? Ano po ang nangyayari, mga kapatid? Dahil po yan sa tinatawag na kakulangan ng pananampalataya. Ngayon po, mga kapatid, kakulangan sa pakikinig. Yan ang dahilan. Kakulangan. Hindi nyo ba napansin? Sabihin ko po sa inyo ang buong katotohanan. Maraming mananampalataya ayon sa aking nakita, sa aking pong paglilingkod sa ating Panginoon. Yung mga taong hindi nagbibigay ng panahon sa utos ng Diyos na dumalo sa pagkakatipon, sila po, mga kapatid, dahil nagkukulang sa pakikinig ng salita ng Diyos, nagkukulang sa pananampalataya tuloy. At kapag nagkulang sa pananampalataya, tatandaan niyo po, pag kulang ka sa salita ng Diyos, ang paglilingkod mo, mga kapatid, ay base sa iyong nakikita lamang. Kaya nga, mga kapatid, naniniwala ba kayo na kaya kayong palakasin ng Diyos? Naniniwala ba kayo na ang kalakasan ay nasa salita ng Diyos? Ang tanong, bakit ang dami nating kadahilanan para hindi dumalo? Ang dami natin, mga kapatid, tayong mga tao, ako po ay nagsasalita doon talaga sa mga tao, mga kapatid, na intensyonal na hindi talaga dumadalo. Hindi po ako nagsasalita doon sa mga mananayong bahay kasi alanganin. Pero ako po ay nagsasalita doon sa mga tao na wala talagang pakialam sa gawain ng Diyos. Intensyonal na hindi dumadalo. Wala talaga yan sa kanilang mga kapatid. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ganyan ang lakad mo sa Diyos. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung bakit madali kayong panghinaan. Madali kayo, may mga bagay kayo na hindi agad maintindihan eh. Kasi ang sabi ng Biblia, tayo po'y lumalakad sa Espiritu. Kaya minsan may mga bagay kang naririnig sa leader mo. By the Spirit, mga kapatid, hindi mo siya maintindihan. Kasi isang beses ka lang dumadalo, hindi ka pa nakikinig. Isang beses ka na nga lang dumadalo, kapatid, hindi ka pa nag-worship. Hindi ka pa nakikipag-participate, mga kapatid. Hindi ka nga maramdaman ng Diyos na sasabihin mo, hindi mo maramdaman ng Diyos. Nakukuha natin, mga kapatid. Ang may kulang, hindi ang Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kalakasan po sa atin. Hindi po yan dumudurog sa ating pananampalataya para tayo ipaalisin. Amen. May time lang talaga na masakit ang katotohanan. May time lang talaga na masakit minsan ang salita ng Diyos. Ngunit kailangan po itong sabihin sa inyo para malaman mo at baka sakali magising ka sa oras na ito na may kulang ka at nagkukulang ka sa Diyos. Bakit ganyan ka? Bakit ka nagpapatuloy, mga kapatid, sa pagiging mahina? Ang buhay natin para doon sa mga kapatid na nagpapabaya sa gawain, ang buhay natin minsan parang dito na lang yata gusto natin mabuhay. Nakalimutan niyo sabi ng Biblia, tayo'y mga, ano sabi? Dayuhan lang tayo rito. Dayuhan ka lang, dito mo gusto mag-build, mga kapatid, ng lahat ng bagay na gusto mong i-build. Gayong may inaantay tayong rapture. May inaantay tayong pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, dapat nating maintindihan. Huwag tayong paapekto sa nakikita ng ating mga mata na kung hindi ako magtatrabaho, hindi ako mamubuhay, wala akong kakainin. Nalimutan mo, mayroong Diyos na nagsabi, mga kapatid, kung ang mga ibon na hindi niya pinababayaan, gaano kaya ikaw? Amen. Bilang niya ang iyong buhok, bilang niya ang nangyayari sa buhay mo. Alam niya ang nangyayari sa buhay mo, kapatid. Ang problema, we cannot allow God. Hindi natin inaalaw ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Tatandaan nyo, hindi kikilos ang Panginoon sa panahon meron ka. Amen. Kikilos ang Diyos sa panahon wala ka. Sa panahon na kuminsan, kala mo wala ka ng pag-asa, doon kikilos ang Diyos. Dahil pag kumilos ang Diyos sa panahon wala ka, mga kapatid, aminado ka sa iyong sarili because of your faith. Kaya kumilos ang Panginoon. Praise the Lord. Hindi dahil may inaasahan ka. Amen. Hindi dahil, mga kapatid, meron kang nakikita may mangyayari sa iyo, kapatid. Praise the Lord. Ngayon po, mga kapatid, ang taong tunay na nakikinig, ang taong tunay na
na tinanggap ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, meron pong malaking pagbabago. Amen. Kaya kung ikaw po ilang taon na sa church, wala pang nagbabago sa iyo. Ganun ka pa rin. Pagkatapos ito, nandun ka pa rin sa tumaan. Wala nagbabago sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka sumasampalataya sa lahat ng narinig mo. Nag-aaksaya ka ng panahon, kapatid. Sapagkat ang tunay na nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, maibigin niyan sa pagdalo ng gawain ng ating Panginoon. Ang taong tunay na nakikinig, mga kapatid, makikitaan mo yan ng kabanalan. Ang taong tunay na nakikinig, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon, nakikita mo agad ang resulta after ng service, after ng preaching, mga kapatid, nagre-response yan sa Diyos ng pasasalamat. Dahil kung hindi siya nakadalo, hindi niya maririnig ang bagay na ikalalakas niya. Right. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi po tayo lalakas kung masyadong maliit ang tingin natin sa pagdalo sa gawain. Tatandaan niyo po, walang taong lumakas na hindi dumadalo sa gawain ng Diyos. Amen. Walang taong naging matatag. Kaya nga po yan isinulat, mga kapatid, ng mga apostol. Isinulat yan ni Apostol Pablo, if I'm not mistaken, huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon. Bakit po, mga kapatid? Dahil sila nag-sacrifice, sila po ang pumatag ng daan na ngayon ay nilalakaran natin. Amen. Pinaghirapan nila ang bagay na yan. Kaya niya isinulat dahil alam niya na sa pamamagitan ng pagdalo doon ka lalakas. Ngunit sa pamamagitan din ng hindi pagdalo, doon ka hihina, kapatid. Isipin natin maigi. Dahil ang tunay na nakikinig ng salita ng Panginoon, bit-bit niya ang pagpapala paglabas ng simbahang ito. Dahil sa salita ng Diyos na kanyang napakinggan, na naiintindihan niya, masigit ang salitang kanyang sinampalatayanan kaysa sa pera na kanyang kayang kitain. Nauubos ang pera, ngunit ang pananampalataya lumalago. Praise the Lord. Nakuha natin, mga kapatid. And in this moment, mga kapatid, let the Word of God be fruitful in your heart. Let us be reminded today, mga kapatid, the just shall live by faith. Kung ikaw po, mga kapatid, aminado ka sa iyong sarili, na ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, may good news ako sa iyo, kapatid. Dahil sa pagsampalataya mo, sabi ng Biblia, itinuring ka ng Diyos na matuwid. Dahil sa iyong pagsampalataya, at dahil na ikaw ay matuwid, mga kapatid, the eyes of the Lord ay nasa iyo. Ang mata ng Diyos ay nasa mga taong matutuwid na sumampalataya sa Kanya. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1 for the last verse, mga kapatid, Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. nakita niyo, mga kapatid, ano po ba ang pananampalataya? Sabi niya, now faith is the substance of things hoped for. Ang pananampalataya daw ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. At ang pananampalataya ay isang ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Praise the Lord. Huwag mong antayin na tsaka ka lang sasampalataya sa Panginoon kapag nasa banig ka na ng karamdaman. Amen. Huwag mong hahayaan, kapatid, na saka ka lang maniniwala at sasampalataya sa ating Panginoon kapag ikaw ay nasa kalagayang babawiin niya na ang iyong buhay. Huwag mong hahayaan, kapatid, na sasampalataya ka lang at saka ka lang maglilingkod sa ating Panginoon kapag ikaw ay nasa kapahamakan, kapag ikaw ay walang-wala na sa buhay, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ng Biblia, habang ikaw ay may lakas pa, purihin mo ang Diyos. Amen. Paglingkuran mo ang ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, rejoice, O young man, in thy youth. Amen. Magsaya ka sa iyong kabataan. Amen. Bakit? Kapag ikaw po ay bata pa, mas marami kang magagawa para sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay matanda na, mga kapatid, babalikan mo ang mga alaala at ikaw ay magsisisi sa huli. Pero huli na. Nung ako'y malakas pa, dapat ibinigay ko sa Diyos ang para sa Kanya. Hallelujah. Ngayong ako'y mahina na, wala na akong maibigay kahit palakpak. Yes, Kaya sa Lord. oras pong ito, mga kapatid,
Buksan natin ang ating mga kaisipan. Buksan natin ang ating mga puso. Hallelujah. Tayo po ay lumakad sa pananampalataya. Lumakad po tayo mga kapatid sa pananampalataya. Walk by faith, not by sight. Right. Mga kapatid, bago tayo magtapos, maraming nakita ang mga apostol. Gaya ni Apostol Pedro, Apostol Santiago, Apostol Pablo, at ang iba pang mga mananampalataya way back 2,000 years ago. Sila lumalakad sa pananampalataya. Ngunit sa kabila ng paglakad nila sa pananampalataya, mga kapatid, may mga bagay silang nakikitang hindi tama. May mga bagay po sila nakitang discouragement. At pagdating po sa discouragement, pagdating po sa maraming kadahilanan ng pagsuko at pag-pull out mo sa iyong sarili mula sa Panginoon, marami po silang dahilan para huminto sa paglilingkod sa Diyos. Nang makulong si Apostol Pablo, marami siyang dahilan para punitin ang papel o punitin ang kanyang sinusulatan. Marami siyang dahilan para talikuran, mga kapatid, na kung saan pwede niyang sabihin, naglingkod na ako sa iyo, bakit nakakulong pa rin ako? Gayon din si Apostol Pedro, nakakulong na ako, bakit ganito ang sukli mo, Panginoon? Marami silang dahilan. Magmula sa 4 Gospel, in the book of Matthew, Mark, Luke, and John, marami po silang dahilan na nakita para huminto sa Panginoon. Habang sila'y lumalakad sa pananampalataya, nakita nila isa-isang nawawala ang mga mananampalataya. Isa-isang nawawala ang mga kapatiran. Yung iba pinapatay, yung iba sinusunog, mga kapatid. At ang mga sumunod na generation nila, pagkamatay nila, yung iba inihila sa kabayo, mga kapatid. Pinapahirapan, pinupugutan, mga kapatid. Hanggang si Apostol Pedro, mga kapatid, hanggang sa kanyang pagkabago, ibinaliktad sa mga kapatid sa kanyang pagkabago. Ngunit wala po silang ginawang dahilan para talikuran ng Diyos. Wala silang ginamit na matinding dahilan para subukan ng Diyos. Kung kayo po maraming nakikitang dahilan para sumuko sa ating Panginoon, sabihin nyo ngayon. Kung may pagkakataong mabuhay sila Apostol Pedro at ang mga apostol, sabihin nyo ngayon ang sinasabi ninyong discouragement ninyo kung ba't hindi kayo makapagpatuloy sa Diyos. At sasabihin nila sa inyo, napakababaw mo! Hindi mo alam ang pinagdaanan nila. Kung paano nila ipinatag ang daan. Kung bakit tayo malayang nakakapagpuri ngayon sa Diyos. Hindi nyo po alam kung gaano po sila nasasabik na dumating ang panahon sa Dark Ages na magpuri sila sana ng malaya sa Panginoon. Ngunit ano pong nangyari sa ibang mananampalataya? Nagsipasok sa kuweba. Doon sila nagpupuri dahil hindi sila pwedeng makita ng mga tao. Dahil once na makita sila, papatayin silang lahat. Tapos ngayon, sa bansang Pilipinas, pinagpala tayong lahat. Panahon na malayo kang magpuri. Amen. Praise the Lord. Panahon na malaya kang lumuhod. Amen. Manalangin Right. na inasam ng mga unang Kristiyano. At kung sila'y bubuhayin sa panahon ito, naniniwala ko ang church na ito'y mag-aapoy sa pagpupuri nila sa Diyos. Yes, Lord. Ngunit tayo, mga kapatid, nasa atin ang lahat ng pagkakataon. Ipinatag na ng mga apostol ang dadaanan natin. Lalakad ka na lang sa pananampalataya. Ginagamit mo pa ang mata mo para tumalikod. Praise the Lord. Mga kapatid, gumising po tayo. Sa mga kapatid na gustong gamitin ng ating Panginoon, lumakad kayo sa pananampalataya. Huwag sa bagay na nakikita ninyo. Right. Hindi po ako pwedeng ihanay at hindi ako may ihanay sa ating mga pastor. Dahil kung tutusin, kulang pa ako. Pero ang kulang na ito na nasa harapan ninyo magpapatunay kahit maiksi ang aking range sa paglilingkod sa ating Panginoon, na saksiyan ko sa pamamagitan ng pananampalataya kung paano kumilos ang Diyos. Hindi ko na po ibibita kung sino ba ang magagaling, kung sino ba ang magpapatuto. Minsan, bilang ama, tinitiis ng Diyos ang sitwasyon mo. Jesus. Hallelujah.
Akala mo walang concern ng Diyos sa'yo sa tuwing umiiyak ka sa gabi? Akala mo walang Diyos na nakikinig sa'yo sa panahon tumatayin ka? But sometimes, I believe binuod ng Diyos sa kanyang sarili dahil kailangan mong pagdaanan ang bagay na yan. Dahil pag hindi mo yung pinagdaanan, hindi mo masasabi na may Diyos. Tatandaan niyo po mga kapatid, inaalaw ng Diyos ang mga hardships in life, ang mga trials sa buhay, ang lahat ng ating pinagdadaanan na kung minsan mga kapatid, sasabihin mo pa sa iyong sarili, bakit ganito ang sinasabi ko, Panginoon? Ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo. Mga kapatid, sometimes God allows that. Hallelujah. Bakit mga kapatid? Darating ang panahon, Praise the Lord. you will be the one that testify that God is Hallelujah. moving. Amen. That God is true. Na ang Diyos ay kumikilos sa misteryosong kapamaraanan mga kapatid. Siya'y kumikilos sa misteryosong kapamaraanan na kung minsan hindi natin maintindihan. Kaya nga sabi niya mga kapatid sa Jeremiah chapter 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo mga bagay na mahiwaga na mahirap mong maunawaan. Mga kapatid, ang susi sa buhay na ito, kung ang mga mata mo ang pumipigil sa paglilingkod mo sa Panginoon, isa lang ang pwede mong magawa. Lumuhod ka, tumawag sa Kanya, umasa ka na may gagawin ng Panginoon dahil ang sabi niya, gagawa ako sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Hallelujah. Kikilos ang Panginoon sa mga bagay na hindi mo inaakala. Ngunit iyong sinampalatayan. Let us all stand mga kapatid and let us worship the Lord. Yes, Lord.